Pag-usapan pa natin ang road safety kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, dati pa namang bawal ibiyahe yung mga unregistered na mga sasakyan. Anong kaibahan nito sa ipapatupad sa Agosto? Tama ka dyan, Pops. Before pa naman, bawal na talaga. No? Pero ngayon, mas aggressive yung gagawin ng LTO. No? May makita, kunyari, syempre, hindi gumagana ang ilaw sa sakyan, basag na windshield, paparahin na yan. No? At yun nga, i-check talaga nila kung roadworthy pa ba yung mga ito. Dahil kung hindi, ipapauwi muna yan at aantayin kung hanggang sa masiayos ulit itong mga sasakyan na ito, kung pwede na ba ulit dalhin sa kalsada, Pops. Ivan, magkoconduct ba sila ng random checks sa mga sasakyan para dito? Paano ito ipapatupad? Tama ka dyan, Paps. Doon sa memorandum na inilabas ng LTO, no, kasama yung mga kanilang enforcers, mga agent nila, no, makita man nila sa labas na bumabiyahe yung isang sasakyan na yun nga, may basag yung salamin, may ilaw na hindi umiilaw, may mga physical na talagang evident na hindi roadworthy yung sasakyan, talagang sisitahin nila kagad at yun na, huhulihin na nga, Paps. Ganun yung mangyayari. So, kahit saan, mapadaan man yan o hindi, titignan niya naman na maigi, Pops. Halimbawa, sabihin ng motorista na paso na ang rehistro ko, kaya nga ako pupunta ng LTO. Na-tsempuhan pa ng LTO enforcer. Ano mangyayari dyan? Doble ba multa? Yun naman, Pops, hindi. Basta ma-proof nila na talagang pupunta sila doon sa... Baka samahan pa sila ng enforcer. Basta ma-proof nila, Pops, na pupunta sila sa LTO para magpa-register nung kanilang sasakyan dahil nga, for sure, maraming gagamit nung excuse na yan. Excuse na yan. Maraming gagamit yan, Pops. Pero ayun, dapat ma-proof nila, Pops, na sa LTO, magpapa-register talaga sila nung kanilang sasakyan. Of course, syempre, yun nga yung... kaya nga nilabas ito a few months in advance para kahit papano yung mga Pops natin na magpaparegister ng kanilang sasakyan ay hindi na masyado mahassle. No? Dahil mas mahigpit na nga pagdating ng August, Pops. Ivan, ano ba yung karanasan ng mga LTO enforcers natin na, halimbawa, kinasasangkutan ng mga unregistered vehicles na ito at parang nagtulak sa kanila na higpitan lalo? Actually, Pops, marami kasi daw bilang na accidents na nangyayari dahil nga doon sa mga nasiraan na sasakyan. No? Kunyari, pumalya yung brakes. No, at sinita, akin na rehistro mo, patingin. Ayun, Pops, nakita, paso na. Maraming ganon, no, Pops, maraming ganon. Plus, syempre, of course, Pops, kunyari yung isang sasakyan nasiraan sa gitna ng kalsada, makakakos pa ng traffic, no? So maraming factors silang tinignan para lang maipush nga itong kanilang mas aggressive na look sa pag-check ng roadworthiness ng isang sasakyan, Pops. Ivan, ano ba ang mga dapat masiguro ng mga Pops nating motorista dyan bago bumiyahe? Tama ka dyan, Pops. No? Pang pinaka-basic talaga dito, Pops, yung blow baguettes na tinatawag. No? Yung battery, lights, oil, water. Basta ma-check yun. Yung mga bagay na iyon, for sure, magiging panatag yung biyahe and safe yung biyahe, no, Pops J. Pero, of course, kailangan lagi pinapaalala ng ating mga expert, yung mga mechanics natin na every 6 months, dalhin sa mechanic shop para i-check nga, gawin yung PMS na tinatawag, yung periodic maintenance service ng sasakyan para for sure na wala pa rin kagad na masisira or unexpected. Iwas-sita na rin. Pops J. Iwas huli na rin. Iwas fine na rin. So yan, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.